Bayani, taong gumagawa ng isang dakilang gawain. Sila ay kilala sa kanilang mga tagumpay, sakripisyo at positibong gawain sa lipunan at kanilang sinilangan. Bayani na nagpapakita ng dedikasyon sa paglilingkod sa iba at sa pagtatanggol sa mga halaga ng katarungan at kalayaan. Ang bayani ay isang tao na nagpapakita ng kagitingan, kabayanihan at dedikasyon para sa kapakanan ng iba o ng bansa. A hero is a man who is admirable for his achievements and known. Pero, ano nga ba ang isang bayani? Pag sinabing konsepto ng bayani, kasi diba pag sinabi nating bayani, ang naiisip agad natin yung mga bayani natin noon na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga oras para sa bayan. Pero kasi ngayon, para sa akin, kapag sinabi natin konsepto ng bayani, yung mga taong nagsakripisyo, naglaan ng oras sa kahit na simpleng paraan. Pero hindi rin natin masasabi totally kasi na simple, kagaya na lamang sa mga OFW, mga baka bagong bayani na tinatawag natin, since nakakatulong sila sa atin with their remittances sa ating ekonomiya, at gayon din yung laki ng sinasakripisyo nila sa kanilang mga pamilya. At dagdag pa rito yung mga magsasaka, na kung saan ngayon sa hirap ng buhay ngayon, sa mura ng palay, patuloy pa rin sila sa pagsasaka kahit na karamihan sa atin ay nakuha na lamang ng bigas sa ibang bansa, sa Vietnam, Taiwan. So I think sila yung mga masasabi nating bayani. Kapag sinabing konsepto ng bayani, sila talaga yung unang pumapasok sa isip ko, yung ating mga OFW. Nagmarka sa diwa ng Pilipino noon hanggang kasalukuyan ang maraming personalidad na kinikilala. Ipinagmamalaki at naging prominente sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagdaloy ng panahon, nagbabago ang ating kapaligiran. Gayon din ang pananaw ng bawat tao sa kapaligiran. Tulad ng pananaw natin sa konsepto ng bayani. Hindi matatawaran ng mga pangyayari sa mga nakaraang panahon, katulad ng kadakilaan ng ating mga bayani na si Jose Rizal, Marcelo H. del Pilar, Antonio Luna at iba pa. Ang mga bayani na nagbuwis ng buhay para sa tinatamasan nating kalayaan ngayon. Ng bansa, mayroon tayong makikitang rebulto ng mga bayani bilang pagkilala sa kanilang ginawang kagitingan. Katulad na lamang ng rebulto ni Jose Rizal na matatagpuan sa Santa Cruz, Laguna. Pero, ating pagtuunan ng pansin ang ating pangbansang bayani na si Jose Rizal. Pero, bakit nga ba si Rizal ang ating pambansang bayani? Ayon sa Executive Order No. 74, binuo ang National Heroes Committee upang pag-aralan, suriin at irekomenda ang mga pambansang personahe o bayani ng Pilipino bilang pagkilala sa kanilang mahusay na kagitingan at kahanga-hangang mga nagawa para sa bansa. Narito naman po tayo ngayon sa General Machado Rizal Park na matatagpuan sa Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Makikita niyo dito ang rebulto ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Mayroong mga pamantayan sa pagpili ng pambansang bayani. Una, dapat isa siyang Pilipino. Pangalawa, yumao na. Pangatlo, may matayog na pagmamahal sa bansa. At pang-apat, may mahinahong damdamin. Bukod kay Jose Rizal, isa sa pinagpilian sina Emilio Jacinto, Graciano Lopez Haina, Antonio Luna at Marcelo H. del Pilar. Ngunit si Rizal ang napili dahil siya ay tumulong pagkaisahin ang mga Pilipino laban sa mga Kastila at pag-usbong ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Para sa maraming tao, si Rizal ang pambansang bayani. Kahit na walang batas na nagsasabi na siya yung kinikilala ng bansa na pambansang bayani. Pero dahil nga sa kanyang gawa, kung siya'y nabubuhay, kinilala siya ng mamamayang Pilipino na pambansang bayani. Sa akin naman, si Rizal ay isang magaling na manunulat.
dahil naimulat niya ang isipan ng mga tao, even yung mga kabataang inunawa yung lahat ng kanyang mga isinulat na nobela. Halimbawa na lang ng No Limitangere at El Filibusterismo, kung inunawa lang ng mga mag-aaral ng grade 9 at grade 10 ang nilalaman ng dalawang nobela, ay mamumulat ang kanilang isipan sa ginagalawang lipunan noong panahon ng mga Kastila na hanggang sa kasalukuyan ay nagaganap sa ating lipunan. Sumunod ay ang kilalang bayani na sikat dahil sa kanyang binuong samahan na inspirasyon sa La Liga Pilipina ni Dr. Jose Rizal. Siya ay si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ay isang kilalang bayani ng Pilipinas na naging leader ng Katipunan. Isang sekretong samahan na lumaban para sa kalayaan laban sa kolonyalismo ng Espanya noong ika-19 na siglo. Siya ang tinuturing na ama ng himagsikan at isa sa mga pangunahing nag-ambag sa paglaya ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Si Emilio Jacinto ay isa ring kilalang bayani sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya bilang utak ng Katipunan dahil sa kanyang talino at kontribusyon sa pagbuo ng mga ideolohiyang pampolitika ng Katipunan. Isa si Jacinto sa mga nanguna sa pagsusulong ng mga prinsipyong nagtutok sa kalayaan at katarungan. Siya rin ang nag-akda ng Kartilya ng Katipunan, isang dokumento na naglalaman ng mga layunin at mga prinsipyong tinatangkilik ng Katipunan. Ang mga sinulat ni Jacinto ay nagbigay inspirasyon sa mga miyembro ng Katipunan na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa kolonyalismong Espanyol. Ang mga bayaning nabanggit ay gumawa ng kanilang makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa halip na paghambingin ang kanilang mga dakilang tagumpay, sila ay tinuturing na mga pambansang bayani ng bansa at bawat isa sa kanila ay may kakaibang papel sa paglalakbay ng Pilipinas tungo sa kalayaan. Ang kanilang sama-samang pagsisikap ay nagdulot ng tagumpay sa paglaban para sa kalayaan para sa bansa. Mga bayani ang nagbibis ng buhay noon para sa kasarilan ng ating bansa laban sa kamay ng mga lamang. Sa paglipas ng panahon, maraming mga pananaw ang umusbong, pati na rin ang pangangailangan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, mayroon tayong tinatawag na mga modern day heroes o mga OFWs. Ang mga OFWs ay nagiging pangunahing ambag sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang remittances. Ang mga OFWs ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa kabila ng mga pagsubok tulad ng pag-uuwi sa kanilang pamilya, pagkakaroon ng ibang oras ng trabaho, at kahit na pagkakaroon ng mga paghihirap sa ating bansa. Ang kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho at pamilya ay maituturing na uri ng modernong kabayanihan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang bilang ng mga OFW na nagtatrabaho abroad ay humigit kumulang 1.96 milyon na naitala mula Abril hanggang Setyembre 2022 na tumaas ng 7 at 6% mula 1.83 milyon noong 2021. Tinatayang nasa 57 ang porsyento ng mga babaeng OFW na katumbas ng 1.96 na milyon at 42% na katumbas ng 828,000 ang lalaking OFW na naitala noong taong 2022. Kasama sa porsyentong iyon ang ama ni Sharina na OFW sa bansang Saudi Arabia. Si Sharina Guillermo na nakatira sa Sichuno, Bagong Bayan at kasalukuyang second year college.
So, kaya umalis yung tatay ko dito sa Pilipinas is, unang-una talagang dahilan is, yung kahirapan. Kasi noon, dahil nga wala kaming sapat na pera, yun nga, inaapi-api kami ng iba namin kamag-anak, at saka, hindi namin nabibili yung gusto namin. Para kaming isang kahig, isang tukal lang. Ang mga napundar na naman namin ngayon ay, nung unang alis ng tatay ko is, dati, before kasi, nangungupahan kami. And then, yung unang taon niya na nasa ibang bansa is, nakapundar na kami ng bahay, nakabili kami ng bahay sa, binili din namin siya sa kamag-anak namin. And then, yung pangalawa naman is, napagawa yung bahay na minana ng tatay ko sa kanyang nanay. Tapos, nakabili na rin kami ng tricycle, tapos meron na rin kaming motor, and ngayon, no, sa awa ng Diyos, nakapagpatayo na kami ng apartment, and then meron na din kaming 120 square meter na lupa. Maituturing ko na noon, talagang isang kahig, isang tuka kami, kasi yung kinikita ng tatay ko noon dito sa pagpipintura ng sasakyan, motor, bahay, lang, saktong-sakto lang siya sa mga gastusin namin. And then, ngayon naman, kinoconsider ko naman na yung sarili namin na hindi ko naman ibinabrag na may pera na ganun. Pero alam mo yung kaya na namin maprovidean yung needs namin, and then kaya na din namin matustusan yung luho namin. Itinuturing kong bayani ang aking ama dahil para sa akin ang konsepto ng bayani is pagsasakripisyo ng sarili niya para sa kapakanan ng iba. Kasi ganun yung ginawa ng tatay ko. Sinacrifice niya yung pagiging magkakasama namin dito sa Pilipinas para makapagtrabaho sa ibang bansa, and then bigyan kami ng magandang buhay. Ang kanilang sakripisyo sa pag-alis ng bansa upang magtrabaho sa ibang lugar ay nagbibigay hindi lamang ng kabuhayan sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong ekonomiya ng bansa. Ang kanilang determinasyon na magsikap at magbigay ng magandang buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay ay isang uri ng kabayanihan sa pamilya. Ngayon naman, dumako tayo sa susunod na tinuturing na bayani sa kasalukuyan. Sa kanila natin natututunan ang mga mahalagang aspeto ng ating karakter bilang isang tao. Sila ang nagsisilbing pangalawang magulang natin sa eskwelahan. Sila ang ating mga guro. Ang mga guro ay naglalaan ng kanilang oras at kaalaman upang turuan ang mga mag-aaral ng mga pangunahing kasanayan at kaalaman. Ang bawat guro ay isang tanglaw ng pag-asa. Nagbibigay ng aral para sa mga taong may pangarap. Hindi lamang matematika, agham at lingwahe ang kanilang tinuturo, ngunit pati na rin ang mahalagang aral sa buhay tulad ng pagmamahal, pagpapahalaga at pagkakaroon ng matalas na isipan. Kung minsan, napupunta na rin ang kanilang oras sa serbisyo kaysa sa sarili. Sabi nga ng isang sikat na kasabihan, bayan muna bago ang sarili. Bago ang lahat, ako si Ginoong Alvin Ochoa Puentes, Teacher 3 sa Pedro Guevara Memorial National High School, 22 taon ng guro sa nasabing paaralan. Bakit masasabing bayani ang mga guro sa kasalukuyang panahon? Natatandaan ko pa nung kami ay nanumpa bilang guro na ang sabi nga, sa lahat ng propesyon, guro ang maituturing na napakagandang propesyon. Sabi nga, pagdating sa langit, lahat ng nakahanay, tinanong. Nang dumating sa guro, ang sabi, ano ang nagawa mo sa lupa? Ako po ay isang guro. Lahat po ng unang tinanong niyo sa akin, aking mga naging estudyante. Sabi sa langit, papasukin ang gurong yan, salubungin siya ng masigagong palakpakan. Pinanlakpakan ng mga guro. Ngayon, bakit masasabing bayani? Ang pagiging guro, hindi mo ikayayaman. Walang yumaman na guro. Ang tanging kayamanan ng mga guro ay ang kanyang mga naging estudyante
na kumikilala sa kanyang kahusayan. Isang guro na masasabi nating tinutulungan yung kanyang mga kasamahan. Anuman ang maging suliranin sa propesyon, lalo na sa isang mga leader guro na siyang nagtataguyod ng mga karapatan, halimbawa na lang sa sahod, trabaho, benepisyo at karapatan. Yan ay isang dedikasyon, tahakin ng isang guro para maipagpatuloy yung kanyang sinumpaang tungkulin at maipagpatuloy ang pagbibigay ng mga kaalaman sa mga bata kahit walang kabayaran. Sila ang mga bayani na nagtatanim ng kaalaman sa bawat kaisipan ng bawat individual na humuhubog sa kinabukasan ng ating sinilangan. Ang pagtuturo ay hindi lamang isang trabaho, isa itong panghabang buhay na tungkulin, paglilingkod para sa ating lipunan. Sa kanilang walang sawang pagmamahal, sa kanilang propesyon, sa kanilang dedikasyon, para sa susunod pang mga henerasyon, mga bayaning guro, tayo ay aahon. Noong mga nakaraang taon ay humarap tayo sa isang pagsubok na dumaan at humagupit sa buong mundo. Ito ay kumitil ng 6,91,263 buhay sa sakit na ito. Ito ay ayon sa World Health Organization. Ito ang COVID-19. Ang mga healthcare workers noong panahon ng COVID-19 ay itinuturing na bayani dahil sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pag-aalaga sa mga may sakit kahit na sila mismo ay nanganganib na mahawahan nito. Sila ang tinatawag na mga frontliners sa laban kontra sa pandemya. Nagtatrabaho ng walang kapaguran para sa kaligtasan ng iba. Sila ang nangunguna sa pagsusuri, pag-aalaga at pagbibigay ng lunas sa mga pasyenteng apektado ng virus. Ako si John Michael Necesito. And masabi niyong meron akong kapatid na bayani. Ayun, si ate isang radtech na ngayon ay nagtatrabaho sa Laguna Doctors, pero nung pandemic ay nagtrabaho siya sa Unson kung saan siya naging frontliner. Ayun, so ayun, ang daming nakwento sa amin ni ate na experiences niya ng pandemic. Tulad nung nahihirapan nga daw sila kasi araw-araw nga daw silang naka-PPE. Yung face mask nila ilang sapin lagi, no, para maprotektahan lang yung sarili nila. And doon pa lang makikita na agad natin na gaano kalaki yung ibinubuwis nila araw-araw, no, para lang makatulong sa ibang tao, no. Ayun nga, sinasacrifice nila yung sarili nilang comfort, sinasacrifice nila yung sarili nilang health para lang makatulong sa ibang tao. Ayun, meron din siya sa aming nakwento na experiences niya na hindi niya makakalimutan sa Unson. No, yun yung meron siyang na X-ray, no, na yun pala may COVID na. Tapos ilang weeks after yun, si ate nag-test naman siya ng positive, so nahawa siya ng COVID. Tapos yun, and yung isa doon na hindi doon niya talaga makakalimutan yung doon. Kakatapos pa lang mag-X-ray, di ba, in-X-ray yung patient, kakalabas pa lang daw ng room, namatay daw agad si patient. No, parang alam yun, nakakatakot ang isipin na, biruin mo, kanina, kausap mo lang, no, ayun nga, doon parang, in-X-ray mo lang, tas maya-maya, patay na. No, so yun, isang hindi daw niya makakalimutan niya kasi namatay daw talaga. Ayun, syempre hindi lang siya bayani sa ibang tao. Bayani din siya sa amin at sa mga kamag-anak namin, no? Kasi malaki din ang tulong niya sa amin. Ako natulungan niya akong makapagpa-ultrasound sa Unson. Yung tito naming stroke, natulungan niyang mabigyan agad ng parang first aid kasi
ano siya, tag doon, meron siyang, iba yung nararamdaman niya. Kasi yun, isugod agad sa ospital, nasugod agad sa Unson, no? Pwede, agad, naasikaso agad. So yun, ngayon nga, nasa Laguna Doctor siya. Ang natulungan naman niya dito yung lola namin, tsaka yung isa namin pinsan. No, si lola may nararamdaman sa thyroid niya, gano'n, sa thyroid glands niya. And, ayun, nakapagpa-check up agad si lola natulungan agad siya ni ate. And yung pinsan nga din namin na, ayun, nananakit naman yung ulo, ilang linggo nang nananakit yung ulo, natulungan agad makapagpa-check up ni ate. Ayun, nakakamanghalang na meron pala akong kapatid na bayani. No? Ayun, ang dami niya natutulungan, hindi lang sa amin, pati ibang tao na rin. And, ayun nga, araw-araw nung pandemic, isinusugal niya yung sarili niyang kapakanan, no? Para lang makatulong sa ibang tao. Ang kanilang dedikasyon at pagtatrabaho ng buong puso ay nagdulot ng pagtaas ng moral at inspirasyon sa buong komunidad sa gitna ng krisis na ito. Patuloy na pagdaloy ng oras at panahon, sumasabay rin ang pagbabago ng pananaw ng tao sa bayani. Makikita natin kung paano nagbabago ang pananaw sa mga bayani at kung paano ito mapapakita sa mga patuloy na nagbibigay inspirasyon at paglilingkod sa nakararami. Ang konsepto ng bayani ay kadalasang nililima sa mga kilalang personalidad ng kasaysayan na nagtaguyod ng kalayaan, katarungan at kagalingan ng bayan. Ay kinikilala sa kanilang matapang na mga gawain, liderado at kapakanan para sa nakakarami. Sa kasalukuyan, ang konsepto ng bayani ay umusbong at nagbago sa harap ng iba't ibang hamon at konteksto ng modernong mundo. Lamang ito limitado para sa kilalang personalidad, ngunit mas binibigyang halaga sa araw-araw ang mga ordinaryong tao na nagtataguyod ng kabutihan at nagbibigay inspirasyon para sa kanilang komunidad. Ang konsepto ng bayani ay patuloy na nagbabago. Sumasalamin ito sa mga pangangailangan at hamon ng lipunan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Lahat ng bayani nagsusuot ng kapa. Ikaw, ako, Kahit sino, ay maaaring maging makasaysayang bayani. Pero, ano nga ba ang isang bayani? Bakit ako gumaganon? sulok ng bansa, mayroon tayong makikitang rebulto ng mga bayani. Mga nakatakilaan ng ating mga bayani, katulad na si Jose Rizal, Antonio del Pilar, sa kasalukuyan. Tigil mo na kasi.